Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yun po today's video is Spambi. Muli na naman binakbakan itong si Yorme guys. Yan, di tumitigil. Paulit-ulit na lang. Hindi mapakali. Di ba? Na talagang natuturete na. Natataranta na. It's either yung kampo ni Lacuna o yung kampo ni Spambi. So napansin nyo guys, sunod-sunod na araw ang pagbanat kay Yorme. Pero bago yan guys, syempre wag natin kalimutang i-shout out yung mga Iskonians na taga Maynila na patuloy na sumusuporta sa ating channel. At yung mga Iskonians na nasa labas ng Maynila, lalo na nasa abroad guys, di ba? So, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Kaya sa mga Iskonians, mabuhay po kayo and love, love, love. So, yun na nga guys. Hindi talaga tumitigil itong si Spambi Bersosa. Naglabas na naman siya ng statement na patungkol o pagbatikos, pagbanat, di ba? Dito kay Yorme. So, ang sabi niya dyan guys sa kanyang statement, sila ho, wala. Pero nung pumasok sa politika, ngayon lang yumaman. Talagang nakapatungkol guys kay Yorme, di ba? Wala daw. Nung pumasok sa politika ay biglang yumaman. So tuloy muna natin guys, bago natin bigyan ng reaction to. May nagkabahay. Narinig nyo yun? Mayroon ka ng bahay sa Alabang. May penthouse ka sa BGC, may rest house ka kung saan-saan, at pagkatapos mong mangutang, at pagkatapos mong ibenta ang properties ng Maynila. So guys, matindi, di ba? Parang tila ba itong si Spambi Bersosa, porket mayaman siya, parang siya lang ang may karapatang yumaman guys, di ba? Porket ba itong si Yorme ay galing sa pagiging basurero, di ba? Hindi ho niya natago. Open secret yan, di ba? Mula sa pagka-basurero, di ba? Kumakain siya ng pagpag. Naging sidecar boy, di ba? Pumasok ng artista at naging politika, di ba? So doon pa lang makikita mo na ang tao ay umuunlad, di ba? Nagsisikap si Yorme at talagang masipag. Di ba? Bibihira ang ganyan guys. Kaya ang maraming bumibig sa kanya dahil talagang walang-wala. Di ba? At ngayon ay yumaman na. At sa loob ng 20 years sa kanyang pagsiservisyo sa bayan, natural yung tao uunlad, di ba? Yayaman yan. At alam natin may negosyo yan si Yorme. Hindi lang natin pwedeng i-disclose dito. Siyempre, privacy niya yung guys, di ba? So, tila ba itong si Spambi Bersosa, kapag yung tao galing sa wala at biglang yumaman, lalo na pag pumasok sa politika, ay tila ba may kaakibat na corruption na. So, yan ang pinatutungkulan niya dito guys. Yan ang pinalalabas niya dito. Na dating wala, nagkaroon ng bahay sa Alabang, sabi niya, di ba? Penthouse sa BGC, rest house kung saan-saan. Di ba? So, para sa kanya, pag galing ka sa wala, hanggang dyan ka na lang dapat. Di ba? Hanggang dyan ka na lang. Parang siya lang dapat ang mayaman. Hindi na siya pwedeng tanungin siya lang. Na talagang paninira lang ang gusto niyang mangyari kay Yorme. At yung panghuli niya, ang sabi niya, di ba? Pagkatapos mong ibenta ang properties ng Maynila, pagkatapos mong mangutang, di ba? So, talagang guys, talagang patama lahat kay Yorme. Nakita niya na yung utang guys, di ba? Pero hindi niya nakita kung saan napunta yung utang. O ayaw lang talaga niya tingnan. Dahil nagbubulag-bulagan siya para lang masiraan itong si Yorme, di ba? Sa daming project na pinakita ni Yorme o mga resibo niya, di ba? Kailangan pa bang itanong saan napunta? Transparent naman yung tao.
Nung nangutang siya, nag-press con pa sila. Kasama pa itong si Mayora, di ba? Nung nangutang sila para dyan. At ang pinaka-the best dyan, yung pinangutangan niyang yung kalaki, yung bilyong-bilyong utang ni Yorme. Sino ba ang nakikinabang sa panahon ngayon? Hindi ba yung mga mahihirap na mga estudyante? Na dati nasa public school lang na sira-sira. Halos hindi makapag-klase dahil nga lumang-luma na guys. Tapos ngayon ba, biglang laki ng mga pinagawa niya. At may mga aircon pa. Di ba? Kung siguro dapat dito kaya spam versus guys, pumunta sa dun sa mga eskwelahan pinagawa ni Yorme. Doon sa mga tanong-tanong kung anong feeling ng mga estudyante doon. Yung mga teachers, lalo na, di ba? Sila yung nandun talaga araw-araw. At saka yung mga parents na hinahatid nila yung kanilang mga anak. Gaano ba kahalaga yan? Education yan eh. Yan ang importante sa ating bayan. Di ba? Na kailangan maganda yung background ng education, quality. Dahil sila yung mga susunod na leader na hawak sa ating bansa. Na marapat lang ay talagang buhusan mo ng project yan. At ang gawa ni Yorme ay dekalidad. Hindi naman basta nagpagawa siya. Okay na yun, di ba? Madalas kasi pag gobyerno, di ba, ganun, okay na yan. Kahit barong-barong yun, okay na yan. Total, mahirap naman ng mga mag-aaral dyan. Hindi na magre-reklamo. Parang ganun, di ba? Pero si Yorme hindi. Gusto niya kung ano natikman ng kanyang mga anak. Di ba? Na hindi rin niya natikman ng panahon niya. Pinaranas niya sa mga mahihirap kung saan nag-aaral doon sa malalaking eskwelahan na pinagawa ni Yorme. So, hindi niya nakikita yun, itong si Sander Sosa. Bukod pa doon sa mga hospital, di ba? Kanyang pinagawa. Lalo na yung hospital ng Maynila, di ba? Pang world class din, guys. Yung Manila Zoo. Napakarami pa, etc. Pero hindi niya nakikita yun. Ang nakikita lang ni Sander Sosa ay panira lang dito kay Yorme. Di ba? Talagang may naman guys, yung kanya sinasabi, di ba, dating wala, arang nagkurap. Ako wala akong nabalitaan na sinampahan ng kaso si Yorme regarding sa corruption. Ewan ko lang kayo guys, kung meron kayong nabalitaan, comment down below nyo kung meron. Pero, sa tagal ni Yorme, di ba, mula nang tumakbo ng pagka-counselor, never siyang natalo sa Maynila. Mula counselor, lahat tumakbo siya, panalo siya, hindi siya natalo. Vice Mayor, 3 terms, panalo siya, hindi siya natalo. At nung nakaraan, Mayor, di ba? Nanalo siya at lalong minahan ng Manileño. Di ba? So, hindi niya kayang tibagin yan, hindi niya kayang siraan. Kahit ano pang sabihin niya. Pero dahil sa kakasira nila, guys, lalo pa ngayon tumaas si Yorme sa survey, no? Di ba? Ang laki na lang agwat. Napakalayo na. Di ba? Kahit pag samasamahin mo pa yan, si Spambi, si Mayora, at sino-sino pang tatakbo dyan. Sa kakasira yun, mga negative campaign kasi ang ginagawa ng mga to. Habang papalapit ang election, lalo silang bumabanat kay Yorme. Pero hindi naman nakikinig yung tao, di ba? Alam natin yan, guys. Mahal na mahal ng Manileño si Yorme. Dahil sa kanyang ginawa sa Maynila. Di ba? Alam natin, hindi nila kayang itago yan. Bagamat parang binubulag tayo sa kanilang mga sinasabi. Di ba? Laki ng utang mo eh. Sabi nga ni Mayora, di ba? Nahirapan nga ako ngayon eh. Sa laki ng utang na iniwan ni Yorme. Hindi ako makasingin. Puro siya reklamo, di ba? Oh, ito namang si Sam Bersa, binenta mo yung Maynila. Property ng mga Maynila, di ba? Na-explain na rin natin. Pero yun na nga guys, kahit paulit-ulit silang bumanat kay Yorme, paulit-ulit natin silang i-counter. Kasi baka talagang may maniwala dito guys pag hindi natin ito i-counter. Kaya talagang hindi tayo magsasawa na labanan o ipagtanggol itong si Yorme sa mga ganitong mapanirang statement na kung saan pinapalabas nila na masama si Yorme, di ba? Nangurap si Yorme, di ba? Biglang lumaman si Yorme. Na akala mo ba natutulog lang sa kangkungan si Yorme? Hindi, napakasipag ng tao. Alam natin yan, hindi yan tumitigil, di ba?
Kaya nga pagkatapos na nung 2022, di ba, nag-artista siya. Nagpagawa ng studio sa BGC, baka yun na sinasabi ni Sam Versosa. Kung may alam kang corruption niya, sa mo ng kaso, reklamo mo yan. Di ba? Pero sa kasaysayan ng kanyang panunungkulan, wala pa tayong nabalitaan. Kaya naman, sa taga niya na sa serbisyo, di ba, sa public servant, ay hindi natinag ang pagmamahal ng Manila. Yan, di ba? Kasi nga, nakita nila kung paano kumilos. Bilis-kilos nga, di ba? Kung paano tumulong. Kung paano magmalasakit. Dahil galing sa dyan, sa hirap. Kaya alam niyang kalagayan. Lahat ng masasarap na natikman niya na pangmayaman ay gusto niyang maranasan sa mga kababayan nating mahirap. Hindi niya yung masisikmura. Kaya nga inaaway niya yung mga partido niya, di ba? Dahil pinabayaan nila yung Maynila. Sa dami ng reklamo, di ba? Kaya nga bumalik na ang sigaw ng taong bayan. Dahil nga, hinahanap-hanap natin yung Yorme na nagsilbi para sa mahirap na. Kaya guys, tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag tayong patitinag dito guys. Kasi habang papalapit, sinasabi ko na sa inyo lalong tumitindi yung paninira kay Yorme. Di ba? Mas marami silang ibabato kay Yorme. Talagang bubulagin tayo ng guys. Ipapakita ng masama itong si Yorme na hindi siya dapat iboto. Pero ganun po nga, di ba? Patuloy tayong magka-counter sa kanila at pagtatanggol si Yorme. Kaya huwag kong kalimutan guys. Like, share, and subscribe para maraming makapanood. At yung comment nyo guys, mag-comment kayo para malaman ng simpatsya ng mga Manileño, lalo na mga Iskonians, di ba? Na hindi naniniwala sa mga ganitong paninira lamang. Doon pa rin tayo nakatingin sa resibo ni Yorme na kung saan pinakita niya na ang kanyang the best na galing. At mas marami pa siyang ipapakita pag nanalo na sa 2025. At sigurado naman tayo guys, na mananalo na talaga yan. At manira na sila ng manira, ayahan na natin sila. Basta tayo, tuloy-tuloy lang tayong ipagtanggol ating Boss Y. Yorme Isko. Alright guys, so hanggang dito lamang po. Abangan nyo sa susunod kong vlog. Thank you very much. Pagpalain tayo ng po may kapal. At Manila, God bless.